joy of your salvation. Restoring the joy of your salvation. Amen. So, nga ba yung joy? Sino may joy tonight? Amen. Sino ang mga kanay joy? Sa KB News. Pero I believe today, I think naranasan natin ang joy ng Panginoon. Okay? Kasi where the presence of the Lord is, surely nasa ang joy ng Panginoon. So, joy is not the same as being happy. Okay? Joy is something different. Okay? So Psalm 51 verse 10 to 12, let us read, this is actually a prayer of King David. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast away your restless and take your Holy Spirit from me. Restore in me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. So, sa verse 12, binanggit niya, no? Restore unto me the joy of your salvation. So, obviously, for King David, the joy of salvation is very important. Okay? Otherwise, hindi siya mananalangin dahil sa Panginoon, ano? Na Panginoon, ibalik mo sa akin yung joy of your salvation na natanggap ko nung unang nakilala kita. Sa Tagalog, okay, para mas maganda ang dating, sabihin natin, 1, 2, 3, likha ako Silang sa puso ko, Diyos, nagyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag ko akong itaboy palayo sa inyong piling, at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Sana ibalik sa akin ang kagalakang naramdaman ko noong niligtas niyo ako, at bigyan nawa ako ng masunuring espiritu. Okay. So ito yung actually, it is one of the most important prayer ni King David. Okay? Pinalangin dito when he was actually in one of the most difficult time of his life. Okay? Noong maramdaman niyang nawawala na yung joy sa Panginoon. So, okay. So verse 10, sabi ni King David, create in me a pure heart. Okay? So, dito, he's really crying. Nabigyan siya muli ng Panginoon ng isang kalisay na puso. Okay? Pure heart, meaning is free from sin and undivided devotion to God. Okay? So, yun, no? And joy is the result of a healthy relationship with God. Amen? Ibig sabihin, i-affect mo ang Panginoon, meaning, maranasan mo yung isang bagay na nawala ang iba. Meaning, meron kang joy within your innermost being. Okay? Yung mga yung joy is, yung napapaawit ka, napapasayaw ka, no? Kahit nag-isa ka lang, dahil alam mong kasama mo ang Panginoon. Amen? Yung bang habang ka shower, maawit ka, no? Bulti mo, Panginoon. May pusong galing sa'yo, di ba? Awitin mo. Sa Pilipinas, madalas yung ginagawa yun. Kasi pag nagagaya ko patang Bulacan, the project, nag-isa lang ako. Pag-ari ako samahan ng aking misis, dahil tinatamad. No? Pero pag niyaya akong mag-bugay, pero kadalasan, hindi. No? So gagawin mo na lang, para hindi ka mainip sa traffic, mag-worshipan na lang isa.
Pilipinas ay yung talagang makadapta sa lifestyle ng sa atin. Dito sa Brunei, walang traffic. Amen? Punta ka sa KBO, sige, hintay mo na ako dyan. Anong oras na yan? 10. O, hintay mo ko dyan, 11, nandyan ako. No? Sabi pang ako. No? Hindi ka tulad sa Pilipinas. Dati ko si ate, girl, no? Mga sisters, last 3 weeks ago ba yun? Umalis ako sa airport, alas 5. Nakawin ako sa bahay, alas 8. Nakarating na sila dito, hindi pa ako nakawin sa atin. So talagang nagutog ako pabalik pa. Okay. Gusto ko sanang magpalipas ng oras sa airport, kaya lang puno yung parking. Okay? Dahil hindi rin ako nakapag-park. So yun, 3 hours, 10 kilometers. Sabihin 30 kilometers per hour na. 10 kilometers na per hour na kami. Parang naging carpag ang EDSA. So ganun na. Joy is a result of a healthy relationship with God. Okay? Pero, masubali na. But sin takes the heart and separates us from God. Okay? So kailangan talaga mag-born again yung heart natin. Okay? So that yung gusto ng Panginoon na tayo magkaroon ng natawag na pure heart o pusong dalisay ay maranasan natin. Amen? So yung unang joy na pwede nating maranasan is when the time that the Lord nago tayo ng Panginoon, no? When we are so maybe in a very when we are downcast, no? Downhearted, baga sa kukutoy, para tayo lumulubog na. And suddenly the Lord in His mercy and grace nago tayo at yun, no? Pumasok na sa puso natin, sabigat natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. We repent of our sins, and then the Holy Spirit came into our heart, and the Lord gave us a new heart. Okay? And then, result Lord, meron tayong joy first time in our life. Pwede natin nagamdaman. Amen? Amen. Kasi naging joyful tayo kasi kala natin gantis na tayo. Kala natin mga nagawang kapalpakan, wala nang kapatawanan. No? Then suddenly the Lord, by the Spirit, bring niya sa atin, and suddenly we feel that God is so good and merciful, and then, yun nga, no? Naramdaman natin yung pagmamahal niya, and it cleanses us, okay? And we feel talagang God has forgiven us, and His joy, binigay niya sa atin. Amen? Sino na nakaranas ko? No? I believe most of us, diba? Dahil one time in our life, tinanggap natin ang Panginoon. Okay? We were born again by His Spirit. Amen? Okay, so yun. Kami tayo ng joy. Then, kahit ko nalangin pa ni King David, you just tell the Spirit within me. A prayer for renewed spirit. Okay? So kailangan talaga our spirit must experience renewal continuously. Okay? Steadfast spirit meaning firm, unwavering faith. Okay? Kasi magdalagap natin ang Panginoon, nagkaroon tayo ng faith of mananampalataya sa Panginoon. Okay? Pwede nga, no? Being a Christian, or a born-again Christian, it is not a one-time or one-day experience. Amen? I believe, alam natin yan. Kasi, most of us, no, kami ni Kuya Ed, dati, afro ang buhok namin, kami na Kuya George, ni Kuya E, no? Makilala ng Panginoon, talagang dahil pa namin ang Beatles, ang habang ng buhok. No? That was maybe 30 plus years ago. Okay? Amen? Pero it doesn't mean na natitigil ang aming pananampalataya sa Panginoon. Kumbaga yung ating pananampalataya sa Panginoon is a continuous journey. Amen? Kumbaga, every year,
kailangan tayo lalong mag-practice sa Panginoon. Kaya isip natin ganyan, di ba? Go towards maturity. Amen? Kahit pagmula ng paglakad, basta tuloy-tuloy. Sige ng Panginoon. Amen? Kesa parang rapid, mabilis, tumitigil naman. Mas maganda na yung dire-diretso. Okay? So yan, gusto ng Lord talaga, ang ating palataya sa Kanya, ang ating faith is steadfast. Pag sinabi steadfast, hindi na ating ilaw. Okay? Dumaan man ang bagyo, dumaan man ang baha, dumaan man ang lindol, nandun ka pa rin. Sa Lord ka pa rin. Amen? Praise God. I believe tayo ang lahat, no? Gusto natin talaga na lagi tayong nasa Panginoon. No? Pinapatunayan yung every service, basta may call ng gawain, nandito tayo. Amen? Maganda nga dito sa Brunei, flexible ang ating worship service. Pwede, ano ngayon, araw? Saturday, pwede Sunday, pwede Wednesday, pwede Friday. No? Kaya alam natin, the same God is there. Every time nagtipon tayo. Amen? The Lord is the Lord of the Sabbath. Panginoon ang Lord of the Sabbath. No? Hindi mahalaga yung anong time, hindi mahalaga ang place, mahalaga, every time we gather, nandun ang ating Panginoon. He is the Lord of the Sabbath. Okay? So yun, King David is really praying that the Lord will renew a steadfast spirit in him. A wicked spirit leads to spiritual instability and loss of joy. Amen? Pag nanghina ang ating spirito, asahan mo, mababawasan ang iyong joy. Okay? Ibig sabihin, dati maawit ka sa Panginoon, hindi naman. Dati sumasayaw ka sa Lord, hindi naman. Kasi somehow, mahina ang spirito mo. Okay? Kasi remember, pag na-born again ka, yung spirit mo dating fatal. Amen? Dati without God, man is like a body and soul. Okay? Lahat ng gusto ng body, sinusunod na soul. Kasi yung spirit, tulog o patay. Amen? Ibig sabihin, malnourished yung spirito. Okay? Bawa si Yax, no? Si Yax, dati. Hindi pa siya born again, body niya is ganyan, no? Very slim. Ay, hindi, salit na. Hindi, ang spirit niya ay maliit, no? Ang body ay katulad ni BJ, laki. No? Soul and spirit maliit. Kung baka kang born again. Ang hindi ba born again, maliit na spirito. Okay? Pero kung born again ka, something will happen. Yung spirit mo dapat lalaki, unti-unti, no? Kung maging doon, si BJ na yung spirito mo, then the body, and then the soul. Maligtad dapat, okay? Kaya na gusto ng Panginoon, di ba? Ang tayo ay na-born again, the Holy Spirit of God resides in our heart. Yung spirit natin, ulit na buhay. Okay? So, kailangan talaga yung spirito na yun, laging malakas, no? Kasi nga, pag may na-spirito natin, maramdam tayo ng loss of our joy. Okay? Kumbaga, no? The best gift na natin sa Panginoon is the joy of salvation na galing sa Panginoon. Amen? So, yun yan. At ang salvation natin, meron joy na galing sa Panginoon. Okay, so yun, no? Renewal to God's power.
ang ating pagiging boy Kristiyano ay masustain natin. Okay? Unang-una, by the grace of God, through the power of the Holy Spirit. Amen? Kasi sabi diba sa Ephesians 2, verse 8 to 9, it is by grace we have been saved. Okay? Nandito class, nandito ng grace, mercy ng Panginoon. Pero after that, magkakaroon tayo ng bunga ng Banal na Espiritu. Amen? Yung grace ng God will enable us na mapamuhay yung mga prutas ng Banal na Espiritu. The Holy Spirit will sustain us na patuloy tayo maging matagumpay na Kristiyano. Amen? Kumbaga, yung ating steadfast spirit magbibigay sa atin ng sustained joy. Amen? Ano mga katabi mo? Meron ka ba nun? Sustained joy? Kailangan, ano? Kailangan natin. Lalo na ngayon sa ating mabuhay, no? Our world is not getting better. The world is getting crazier every day. Amen? Pag sinabing crazier, kasi nga, Satan is doing double time, no? Na para yung mga good values, balik sa rin niya. Okay? Mga good values, ginagawa ni Satan na mga absurd. Okay? Kasi Satan, yung mga things of no value, ang maging trendy. Okay? Kumbaga, gusto ni Satan, yung mga righteousness, maging wickedness. Okay? Gusto ng Lord, we live righteously and we hate wickedness. Pero on the other hand, the enemy or Satan wants us to live unrighteously and love wickedness. Okay? Ganun si Satan. Hindi pa rin nagbago ang kanyang tawag doon, ang kanyang vision and goal. Okay, since the beginning, he is like that, no? He wants to kill, he wants to steal, kill, and destroy. Amen? So, kailangan natin nagawa yung ating joy. We need the joy of our salvation, we be with you every day. Okay? Amen. Okay, and then verse 11, do not cast me from your presence, or take the Holy Spirit from me. Okay, so this time, King David is pleading for God's presence. So, ibig sabihin, may nangyari. Okay? Bakit nananalangin, no? Why King David is pleading, begging God, no? Na wag siyang iwanan ng Panginoon. That the Lord will not cast him away from His presence. Remember, when God cast you away from His presence, ano result? Adam and Eve, di ba? When they sin against God, kahit ayaw ng Lord, the Lord cast them away from them. Amen? Sabi ng Lord, you can eat of all the fruit of the trees. Wag lang yan. Wag lang itong pulo nito. Bunga nitong pulo na ito. Okay? So kung meron 1,000 tree doon, sabi ng Lord, huwag kang kakain ng bunga niyang pulo na yan. Pero makulit ang tao, kumbaga may genuine revealed tayong curiousness. Kaya nang sinabi ng Lord, kahit ang bata, pag sinabi mo, huwag mo gagawin yan, ha? Parang sinabi mo, sige, gawin mo yan. Dahil pag talikod mo, gagawin talaga mo yun. So, ganun ginawa. Kumain ng fruit, ng pinakabawal. Okay? So, they have to be cast away from God's presence. Kasi, if they will still live in Eden or in paradise, it will be more dangerous for them. Okay? Kasi, one day, kakainin naman yung fruit ng tree of knowledge of, tree of life. Okay? Pag kinain nila yun, mas delikado. Dahil, they will live forever as a sinner. Amen? So, God is all-knowing and always done. Kaya, they have to be cast away from God's presence. At least, God still have a way to redeem them
Amen? So yeah, so King David here is praying for God's presence. Kasi, yung nangyari, no? The desperation of losing God's presence. King David here obtains us away from God's presence because God's presence equals spiritual joy. Amen? What's the reason kaya tayo nandito? Because we want to be joyful in the Lord. Amen? Amen, di ba? Amen. Hindi mo kayo nandito para lang bisitahin ako. Doon pa sa Celeste Moro, talagang sabi nila, kaya na sila umatin, dahil gusto nila akong makita. Okay. Pero, yun, joke lang. So, God's presence equals spiritual joy. Amen? Yung totoo naman, ang mga ulit, di ba? Pag nagsama-sama may apoy, meron baga, no? Na basta pag-iinit talaga bawat isa. Pero pag may galis ka, may isang ulit, nilipat mo sa isang lugar, wala siyang kasama, mamamatay siya. Okay? Pero pag sama-sama, lahat ay nag-iinit. The same way, if we are always in the presence of the Lord, may magandang resulta. Kasi gano'n no? Sino ang lagi mong kasama, yung image niya ay somehow maging ikaw ang mismo. Amen? Dati si Kuya Jerome, saka si Ate Wendy, hindi magkamukha. No? But because magkasawa na sila, naging magkamukha sila. Amen? Alam nyo nga, no? Sabi ko nga, first time kami uli naghiwalay ni Ate Pearl after galing kami sa Brunei. That was 10 years ago. Nag-stay kami sa Brunei. Siguro mga 20 years ago, no? 20 years, ikaw na kami din naghiwalay. And then suddenly, she need to go here. So naghiwalay kami ng, naghiwalay kami 1 month lang. Okay? Pero before that, yung isang kaibigan ko na taga PCI, sabi sa akin, kasi elder natin siya nagbakasyon, Emma, seriously, gusto mo ako magtrabaho? Tapos sabi niya, hindi ako pasagot. Kasi isa lang ako tingin, sige nga, pagbalik ko, sabi ko sa buwan, na pwede ka pang magtrabaho. Ay, nakot ka pa naman, no? Mga tsuka pa. Ito pa, no? Sabi niya, sige, kumain ka ako magbalan. Tapos pag-uwi na sa bahay, malapot siya. Talaga, kumain ka? Kaya kang maghiwalay tayo. Kaya pag-alis niya, anak ko masaya ako. Kasi sabi namin ng mga bata, kasi kang bahay. Wala mag-uutos sa atin. We can do what we want. Okay naman. So, sabi ng mga bata, wait ako. Matawa si BJ. Makakapag-laro siya hanggang gusto niya. Okay? Isang, okay lang yun. At ako naman, sige na rin, para marami akong magawa sa bahay. Marami akong nilista. Siguro mga 20 items. Gagawin ko dahil wala naman kaming, wala si Ate Pearl, pwede kami hindi mag-inis ng bahay. Pwede hindi ako mag-luto. So pwede maraming gawin. Okay? So yun. So 3 weeks had passed. So ang ano na namin, quiet ang bahay. Quiet dahil wala kasi Ate Pearl, wala nag-uutos. Kaya na-problema, pagdating ng gabi, mahirap pa lang matulog. Mahirap pa lang matulog pag walang asawa mo. So yun, yun ang problema. So more or less, alam ko na, no? Na parang hindi ko namin kaya mag-OFW at mag-i-stay ulit na matagal na hindi natin kasama. Amen? So ganun yun no? Parang para sa Panginoon din, Hindi, you cannot afford, to be away from God's presence. Amen?
hindi ka pwede lumayo sa presensya ng Panginoon. Amen ba yun? Otherwise, hindi ka matutulog. No? Otherwise, enjoy mo, mawawala. Amen? Alam nyo, kaya namin na-avis ang bawat isa. Kasi sabi ngayon sa akin, kasi na-avis kita kasi sa akin, wala akong kainis. Ano ba yun? Kaya ako din. Bakit? Ako din. Wala rin akong kainis. No? Kaya na-avis kita. Okay. Story yata yun. Okay. Anyway, ganun talaga. No? Pag nagkasama kayo, lumabas na kayo ng 30 years, parang naman nila, no? Na masarap talaga kami magkasama. Meron kasama. No? Amen? Hindi na maniwala. Okay. Okay. Dito na, no? King David feared being cast away from God's presence. Kasi nga, God's presence equals joy. Okay? Meron kang joy, meron kang strength. That comes from the Lord. Amen? Uy, nakita ko si Kuya, sir. Palungkot nga siya pala, no? Kasi wala kanyang gawin doon. Wala siya sensitive. That's my dear. No, ganyan talaga. Lalo na kung wala ka sa presensya ng Panginoon. Talagang malulungkot ka. No? Hindi ka makakaawit. Hindi ka makasayaw. At hindi ka matutulog. Kasi malungkot ka. No? Pag malungkot, mahirap matulog. Amen? Okay. So yan. Dito, may nangyari. No? King David really decide, no, na hindi siya ikasal ng Panginoon. Kasi nga lang nangyari, that time, King David, yung kanyang army, they are in the field, in the battlefield. Okay? Nasa giyera sila, actually, against the Philistines, against the enemies. Hindi mag-away yung kanyang mga sundalo. Dahil yung mga kalaban nila kukulit. Pero, sabi ko, no, they should be like yung sila ng leader, yung mga uling, yung mga coal, no? Together they should burn. Dapat patuloy silang makipag-away sa enemy. Pero King David that time, gusto niya magbakasyon. By in the middle of battle, umuwi siya. Nag-relax sa palasyo niya. Okay? So one day, nandun siya sa palace niya, nakita siya. No? Pero nakita siya na naliligo na babae sa labas ng bahay. Okay? Nakapagsakat ng babae na, no? Naliligo lang nasa labas ng bahay. So nakita na siya ni King David. And the thing that did not happen, nangyari. No? So yun. Remember King David? He was a young lad nung manalo siya kay Goliath. Okay? Pinatigil pa siya, no? Nang matalo niya si Goliath. Kumbaga si Goliath is a giant army na kalaban ng Philistine. 9-footer, si giant. No? Kumbaga he's a warrior from birth. At talagang walang laban. Pero natalo siya ni King David because that time, hindi pa ba si David, no? Na itong Goliath na ito, imak niya ang God of Israel. Okay? Kaya nilabanan niya sa fight Goliath, kaya nagkaroon ng alay sa labanan ng Goliath na ito, praise God, napatay na si Goliath. Amen? But then, tawag ni King David is a man after God's own heart. Okay? Tawag ng, the Bible called him a man after God's own heart. Kumbaga, pag gano'n ang tawag sa ng Panginoon, ibig sabihin, very special ka sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, nakita ng Lord ng heart mo, na ang laman ng heart mo is, ang iba ko niyang Panginoon. Amen? Okay? So, gano'n si King David. Then suddenly, one day, okay, the Goliath killer ay napatay naman ni Bathsheba. Okay?
because of that one day, no, na-trap si King David. Okay, he commit sexual immorality dito kay Goliath. Marami pa, naging bungay sila yun. Okay? At because of that, nag-intervene ang Panginoon, and then the Lord used the prophet Nathan para sabihin kay King David that he had sinned against God. And then when he realized that he had sinned so gravely, talagang nagulat, no? Si King David. Hindi niya kalahin na babaksak siya, no? Because of that sin. And then, after that, he repented, and talagang i-plead God, no? Na i-restore siya. Na pag-inagwag siyang ilayo sa kanyang presensya. No? Nakita ni King David, no, na that time, no, he's already a king. He's very powerful. Meron siyang army, meron siyang kapangyarihan, mayaman, no? Pero he cannot afford na wala sa kanyang Panginoon. Amen? So, ganun ang heart ni David. Talagang i-plead God that the Lord will not leave him. Okay? The Holy Spirit is the source, power, joy, and spiritual strength. So talagang nararamdaman ni King David na yung Spirit ng Panginoon ay aalis sa kanya. Okay? Kasi ano, sin will grieve and quench the Holy Spirit. Okay? Ilang naman kalaban ng creation ng Panginoon. Okay, if we sin against God, okay, and we don't repent, and the Holy Spirit, talagang He will be grieved, and He will be quenched, no? At maramdaman mo, yung joy mo ay hindi mawawala. Amen? And you will feel na, pakinggan nito, no? I feel I'm alive, but I am not alive. Ganun ba, no? Buhay ka, pero hindi ka buhay kasi something is missing. No? Meaning, the Spirit of God is slowly leaving you. Okay, kumbaga, nawawala ka sa presensya ng Panginoon. And, yun nga, no? When that time comes, it is leading to a very miserable life. Amen? Yun ang pinaka-worst that can happen to us. Iwanan tayo ng Panginoon. So, ano pwede natin gawin? We draw near to God. Always desire His presence and His nearness. Amen? Sabi nga kanina, kami natin prayer, we were married December 27. Tinetesting ko lang kung tanda ko pa yung diba? Kaya naman pala. 1990 yata. 91 pala. Testing lang to. Okay, so ilang taon na kami? 1991, now 2024, 33 years, mag-asawa. Okay? Bakit mag-asawa, pag natulog kami holding hands. Kami natutulog, pag mag-asawa holding hands. After 33 years, holding hands pa rin. Pero baliktad, siya nandoon sa ako nandito. Kasi sabi niya, lakas ka maginig. Kaya baliktad tayo. Pero magkasama pa rin. So akala ko, okay lang umalis siya ng 1 month. Pero, hindi pa na. Something is missing. Yung bang quietness ng bahay, is not happiness. No?
Mas masarap pa lang na kainin sa bahay. And then the house is complete. Amen? Hindi yung joke, ha? Kaya kayo mga bata, nagkasundin ka sa manis, baka hindi na bumalik. Hindi na din. Payag kami. Okay? So, yan na. So, we should connect to God, always desire His presence and His nearness. Amen? Amen. Totoo naman, di ba? Sa mga asawa, I believe it is a truth, no? Sa mga mag-boyfriend, girlfriend, it's also true, no? Kasi lalo pag bago kayo mag-girlfriend or boyfriend, ayaw na maghiwalay, no? Hanggang maaari, gusto nyo lagi kasama. Okay? Dito mo hawakan. Yan. Huwag sa baba. Hello? Yan. Huwag sa ilalim po yan. Sa gitna. Hello? Yan. Hello? Hello? Amen. Okay, so yun, ano? This nearness. Yan talaga, especially sa Panginoon, ano? Walang masama, no? Kung talagang lagi kang nasa Panginoon. Okay? Mga tanghali gabi. Okay lang. Hindi mo dasawang Lord. Kaya talagang matutuwa siya. Parang ano yan eh, no? Parang isang anak, no? Na nangihingi siya tatay. Pag yung anak, makulit. Lagi nakasiksik at nangihingi. Yung magulang, yung tatay, hindi naman magagalit eh, no? Pero matutuwa pa dahil ito anak ko. Makulit talaga. Kaya lalong bibigyan, no? Lagi nakasiksik sa akin. Eh lalong yung bibigyan. Amen? Pero pag yung anak, hindi ba humingi, akala ng magulang, akala ng tatay, okay lang. No? Pero pag ang attitude mo sa Lord, is lagi ka nasa paanan ng Panginoon, lagi nangihingi, then the Lord will be, hindi ka naman talaga sisipahin. Hello? Kundi, lalo kang pagbibigyan. Amen? Okay. Okay. And then finally, no, after na maramdaman ni King David na nawawala ng presensya ng Panginoon sa kanya, nag-request talaga sa Lord, no? Restore unto me the joy of your salvation. Okay? So, ulitin ko kanina, no? God's presence is very important. At it is also dangerous, no? Kapag lumayo tayo sa Panginoon. Yung presence ko talaga, mawawala. Okay? Very dangerous. Okay? So, parang ano yan eh, no? Parang mobile phone natin, no? O Wi-Fi. Okay? Pag yung internet connection ay mahina, kailangan ano ka lang sa range. No? Wi-Fi. Diba? Pag lumayo ka sa range ng Wi-Fi, definitely, mawala ka ng signal. So, kailangan talaga, nandun ka sa range. Kasi pag nandun ka sa range ng Wi-Fi, nakakasagap ka ng signal na kailangan mo. Amen? Hello? Pagod ng Wi-Fi. Anyway, so yun ano. So pag tumayo ka, di ba? Pag nawala ka sa range ng antena, no? Ng signal, sabi ng telepono mo, out of range. Amen? Ibig sabihin, hindi ka na makakonect doon sa gusto mo tawagan. And it will be dangerous, no? Pag napunta ka sa isang lugar, wala ka ng signal, gusto mo humingi ng tulong, hindi na pwede. Kasi wala nang narinig yung makakasagot sa iyo. Amen? Ganon din sa Panginoon. If you move away from God's presence, okay, at nag-wander ka, no, sa mga environment, the dangerous, okay, kapag you let yourself to be tempted, like King David, okay, little did you know, even though you slay a lot of Goliath in your life, and suddenly,
meron palang Bathsheba, no? Na pwede talagang mag-legislative. So the best is always stay, no? Within the range ng Panginoon. Ibig sabihin, huwag kang itayo sa Panginoon. No? Let the Holy Spirit always talk to you. Amen? Kasi pagka hindi mo na narinig ang voice ng Holy Spirit, and the Lord and the Holy Spirit is warning you not to do something dangerous, then you're putting yourself in danger. Okay? Okay, and sige, ito na, ano? Finally, no? So verse 12, sabi ni King David, Lord, restore to me the joy of your salvation. And then finally, no, muli, King David has to really pray to God na muling balik ng Panginoon yung joy niya. The joy na nararamdaman niya, naranasan niya, noong siya ay ligtas ng Panginoon. Similarly, tayo din, no? The same joy ang kailangan natin na tayo unang mabuhay again, matanggap natin ng Panginoon, maramdaman natin yung pagyakap niya, yung pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan. The same joy ang kailangan natin laging maranasan. Okay? Because joy of salvation equals, basahin natin, peace, joy, and hope. Okay? Peace, we are at peace with God. Dati we are at enmity with God. Meaning, kalaban natin ang Panginoon kasi wala tayong Jesus sa puso natin. Okay? Meron tayo ng joy. Okay? Maganda ka. Okay? Dahil out of the many people in the world, hindi tayo ng Panginoon. Today, to this day. No? Nagkaroon tayo ng hope. Okay? Hope that pwede natin maranasan. Mga ng Panginoon na buhay na sana nagtagumpay. At hindi lang dito, no? Sa ating buhay dito sa earth, even after this. Meron tayo dito na hope. That we will be with the Lord after. Okay. So in other hands, sin diminishes this joy and will lead to spiritual blindness. Amen. So alam ni King David, nararamdaman niya, no? Yung kanyang spirito ay unti-unti na nangihina na mamatay. Okay? At if he will not do anything, if he will not pray to God to restore him back, alam ni King David that the worst is coming. No? Alam niya, tuluyan siya mawawala sa Panginoon. At hindi siya papayag, even though he's a king, mas mahalaga sa kanya ay ang presensya ng Panginoon. Sa Psalm 45 verse 7, let's read, We love righteousness and hate wickedness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of joy more than your companions. Okay. This is walang iba, no? Ang kinuto kayo dito, walang iba kundi ang Panginoon Jesus. The Lord Jesus loved righteousness and hate wickedness. That's why the Lord has anointed him with the oil of joy. Okay? Pag ang Panginoon Jesus ang pwede lang talagang mag-restore ang joy ng ating salvation. Okay? Jesus has been anointed by the Father To anoint us with his oil of joy. He will bring back to us his joy of salvation, as one who gave him. And guidance all my spirit with more than his oil of joy. I will live to all that Amen? Amen. Takpan natin ang Panginoon. I believe this remind us, will remind us, no? Sa Panginoon, ng bata, ng matanda. Okay? Nobody's exempted. No? Na we can fall out of grace anytime.
time, no? If we are not careful. Pero as we continue to desire, no? To be always at peace with God, to always desire His presence, I believe the grace of God ay kaya tayo laging ingatan. Amen? Kaya, pagkarin natin isa pa ilan, no? That's really the oil of our salvation na binigay ng Panginoon ay lagi natin maranasan. The oil of joy that comes from the Lord. Amen? Amen. Gawin natin yung expansion natin. Bilang expansion natin. Hindi natin yan. Now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and forever. Amen. Now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and forever. Amen. Both now and forever. Amen. We request everyone, please, to close your eyes. Amen. Bow your head and close your eyes. Praise the Lord. Hindi po aksidente na nandito tayo. Bawat isa po sa atin, nandito